Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa oras po nito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin patuloy ng privilege and opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang insight salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Insight salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe po at salita ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Process to be Born Again. Ayan po. Nung pong nakaraan, na-share ko po sa inyo yung the true meaning of born again. Ngayon po, nasa series po tayo na hashtag born again series. Ayan po. Ngayon po, nais pong ipabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos yung proseso kung paano ma-born again yung isang tao. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, ang pagiging born again ay requirement po natin yan. Rini-require po ng Diyos sa atin upang patuloy po nating makita ang kanyang kaharian. Upang patuloy po nating maranasan muli ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, uulitin ko po sa inyo. Kapag tayo po ay hindi pa na-born again, tayo po ay hiwalay sa Diyos because of the sin that we make every day. Yan po ang nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Yung mga paggawa natin ng mga kasalanan, bunga ng mga sariling paniniwala natin, bunga ng mga sariling pangunawa natin. Kaya po, sa mensaheng ito, nais ipaalam sa atin ng Panginoong Diyos kung ano yung mga dapat natin gawin o proseso upang ang isang tao ay ma-born again. Ayan po. Doon po sa Book of Juan, nasusulat, John 3 verse 7 to 8, ganito po ang nasusulat. John 3 verse 7 to 8, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. Sabi po ng ating Panginoong Yesus kay Nicodemo. Verse 8, umihihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganito din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Ayan po. Yung mga nabuborn again po daw ay hindi po natin alam kung what the exact day na nabuborn again ang tao. Kaya po sa mensahe nito, nais pong ibigay ng Panginoong Diyos yung process o yung dapat nating gawin upang tayo po ay makaranas at patuloy pong maborn again. Ayan po. Kaya po marami kasing mga tao na akala nila, lagi kong uulitin sa inyo, akala nila yung born again is a religion. Akala nila porque nag-church sila every May service, porque nakakapagdasal sila, hindi po nila alam yung true meaning ng born again. Akala nila this is a religion. Kaya po napakagandang series po yung binibigay ng Diyos sa atin sa mga message na ipinaparating niya po sa atin. Yung born again series, napakahalaga po talaga ng salitang ito. Kaya po ayon po sa John 3, verse 8, hindi po natin malalaman kung ano yung exact o tamang araw na magiging born again ng isang tao. Base po sa aking experience, masabi ko lang po na born again ng isang tao kapag nabago na ang buhay nito at kapag meron na po siyang pagpipigil sa kanyang sarili, sapagkat ang pagpipigil sa kanyang sarili o pagpipigil sa sarili ay yan po ay bunga ng banal na espiritu. At kapag po nananahan na sa tao ang banal na espiritu, yan po ang katunayan na ang tao ay tunay na pong na-born again. Ayan po. Kaya po, ano po yung kailangan natin gawin? Bakit kailangan natin marinig ang mensahe nito? Akala kasi po ng mga tao normal lang na nandito ako sa religion na to, ligtas na kami lang ang maliligtas. Di ba merong mga religion na ganito ang mga sinasabi na dapat sa religion ito kami lang ang maliligtas. Ang religion ito ang ililigtas ng Diyos. Hindi po.
tandaan po natin, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yan po ang katotohanan. Kaya po, it's not about the religion, but is all about to reconnecting to God. Ayan po, yan po yung born again. Napakahalaga po. Sabi ko nga po nung nakaraan, anumang religion mo, it's either na Baptist ka, Seventh-day Adventist ka, born again Christian ka, kailangan po natin, o Catholic ka, kailangan po natin ma-born again. Ma-born again in spirit. Yan po yung kahalagaan ng salitang ito. Paano po? Ano po ba yung proseso? Kung gusto po natin, marami kasing nagtatanong po sa akin, sabi nila, brother, anong ginawa mo ba't naging ganyan ka? Ang sabi ko sa kanila, hindi naman po, instead pag gusto mong maborn again, maboborn again ka. Gusto mong maging ganito ka. Hindi po. Kailangan pong dadaan po tayo sa process. Ano po yung process na yan? Para tayo po ay maborn again. Kailangan po natin una sa lahat ay mag-repent, magsisi, talikuran po natin yung mga masamang gawa natin. Kailangan po ipakita natin sa Diyos na, Lord, hindi ko po gusto yung mga ginagawa ko. And secondly, kailangan po natin isurrender yung buhay natin sa Diyos. Kasi po, nasulat po sa Book of Gawa, chapter 3, verse 19, kung hindi po tayo magre-repent at hindi na po natin isusuko yung buhay natin sa Diyos, ay patuloy lang po tayong hindi makakakilala sa Diyos. Ganito po ang nasulat sa Book of Acts, yan po, chapter 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Ayan po, sabi niya, magsisi po daw tayo, magbalik loob po tayo sa Diyos upang patawarin po ng Diyos yung ating mga kasalanan. Lagi po natin tatandaan na yung kasalanan po, yung nakapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya, it's impossible na born again ka kung hindi po tayo magsisisi. Kung sasabihin mo lang, Lord, gusto ko pong maborn again, Lord, hindi po mangyayari yon. Kailangan po, meron po tayong gagawin at ang process na dapat natin gawin ay magsisi at magbalik loob sa Diyos ng buong puso. And lastly, kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus upang patuloy pong makilala natin ang Diyos kung gaano siya katotoo at kabuhay. Kaya po doon po sa John 14:6, di ba? Sabi po ng ating Panginoon, I am the truth, the way, and the life. Wala po daw makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi po natin isusuko ang buhay natin at tatanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, it impossible na magiging maboborn again po tayo. Kaya po, muli to be close, uulitin ko po, born again is not a religion. Born again is all about reconnecting again to God. And born again is a requirement that we need to do to enter the kingdom of God. Ayan po. Kaya po, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng dakilang Diyos na banal, ay nawa po ay patuloy pong buksan po ng Diyos ang inyong mga puso, ang inyong mga tenga sa mensaheng ito at bigyan po kayo ng right understanding ng Diyos sa mensaheng ito upang patuloy po nating malaman kung ano ang tunay na kahalagaan ng salitang born again. Muli po, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. God bless all.